Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Dong Randy PH po pala. Ang itatanghal ko pong video ngayon ay ang pag-amin po ng dalawang senatorial candidate ng Team Alyansa na sina dating Senator Ping Lacson at si dating Senate President Tito Soto sa mga katanungan na kung naapektuhan ba masyado yung Team Alyansa sa paghuli o pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito po ang kanilang mga kasagutan, kaibigan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ko, sana po mag-subscribe ka na. Ito po, panoorin po natin ang video habang ang dalawa ay nakasalang po sa interview portion sa Team Alyansa ng Pilipinas. Tingin niyo ba may epekto sa inyong kandidatura yung nangyaring pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it and you are admin bets? So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina, no, na sabi ko, I'll be very honest, may epekto talaga. Hindi natin maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte, rightly or wrongly. Siyempre, nandun yung kanilang sentimiento para sa kanya. But tayo naman, instead na tumulong tayong mag-escalate, no, makadagdag pa tayo sa mag-escalate yung divisiveness, mas maganda siguro tumulong na lang tayo mag-de-escalate kasi naandyan na yan. And ako, I would suggest na ang government, at the very least, dapat gawin nila, ipakita nila yung standard na tulong na ginagawa ng gobyerno na maski sinong Pilipino, kapwa Pilipino na nasa labas ng bansa, nangangailangan ng tulong, maghatid ng tulong. Manhid lang siguro yung na hindi po kami apektado dun sa mga nangyari recently. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay hindi kita boto kasi ano ka, nasa alyansa ka. I think isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin hustisya. Walang tama o mali na response dyan eh. Alam mo, pinakamagandang response dyan sa not to respond. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, merong mapipinta sa'yo eh. Ako sa akin, merong mas magandang issue na dapat talakayin natin. Ano sabi ng Supreme Court nung umaangal kami sa Senate na dapat kapag ang isang treaty binawi ng Pangulo, dapat i-ratify din ng Senado muna. Dahil ni-ratify nila for confirmation eh. Naniniwala kami noon, nung nasa Senado ako, lalo na nung Senate President ako, na dapat pagka ni-ratify namin at gusto natin bumitaw, dapat kami rin ang bibitaw. Ganon yung thinking ko. Ako, mas magandang kontrobersyang pag-usapan